Yan and start recording mga kalapida. Welcome sa isa na namang reaction video. Ang re-reactionan po natin ngayon tungkol dun sa nag-viral video nung bata na ice cream. Umingi ka sa mama mo. Yun. So, yun yung re-reactionan natin. Bakit natin re-reactionan yun? Kasi medyo magulo yung ginawa ng magulang. 'Di ba? Medyo magulo yung ginawa ng magulang kasi nagpa-Raffy Tulfo in action siya. Actually, una lumabas na siya dito sa ah, ano bang tawag dito? May sarili siyang page eh. Lumabas na siya dun eh. Tapos sinabi na niya yung gusto niyang ihain or palabasin. Pero nagtataka ako, bakit kailangan pa niya pumunta rito sa Wanted sa radyo? So, anong uunahin natin sa dalawa? Unahin muna natin tong Wanted sa radyo bago tayo pumunta sa kabila kay Attorney Libayan. Okay, play. All that commitment from the rebels, Houthi rebels na nagsasend na political message. At sana, at wala pong nangyari sa kanila. And another good news, pangatlo na ito pattern 1 and 2. So ayun mga kapatid at muli po ang aming pong yung detalye niyan ay kung gusto niyo po na updated po kayo first. So pwede na rin po kayo follow niyo po yung si Nanay, si alias na ang detalye naka-upload po doon. Follow niyo po si Attorney Freddy Libayan. Ito po Idol Raffy si Nanay, si alias Nanay at nirereklamo po yung Hindi na po siya si alias Nanay. Siya po ay may pangalan na dito sa video na to. Okay? Hindi na po siya alias Nanay kasi lumabas na po siya publicly. Hindi ko alam kung bakit bine-blur nyo pa dito para ba hindi mabully. Dito nga lang sa video na to lumabas pa pati yung mukha niya. Hindi po siya si alias Nanay, alias Waway po. Okay, tuloy, play. sa kanyang anak social media Na pinapahiya. na pinapahiya po. 4 years old na bata. Ako dapat alam na alam ni Idol yan, no? Yung mga pinapahiya. Yung mga ginagawa mo, dapat alam na alam mo. So masakit pala, di ba? Dapat makita mo na nasasaktan yung mga pinapahiya. Kaya dapat dahan-dahan sa pamamahiya, di ba? Ayan na. Pinatutungkulan ka ng content mo. Tuloy. Pinapahiya. 4 years old po ito, November 17, alas 7 po sa may Santa Lucia Mall sa Kain. Nakausap ko si Odette kanina at napakarami raw na nagtag sa atin at ni-request Yes. na action na natin to. Malamang. Nagtag sa atin. And then yung mother ay nakipag-ugnayan na sa atin. Yan ang pambansang tagboat ng Pilipinas. At nakita ko yung video. Opo. Talagang, Hindi po na-blur yung mukha ng bata. pamamahiya talaga dun sa bata. Opo. Sinasadya na pahiyain. Ganun talaga, parang sa Senado, yung mga sinasadya mong papahiyain, di ba? Ito katulad na lang nung yung huli, yung abogado. Alam mo, tama naman talaga dun si Senator Raffy Tulfo. Dun sa ang tawag dito, yung sa lawyer, 'di ba? Yung sa abogado na notaryo ng hindi ko na kasi i-contention pasadahan lang natin. Yung nagnotaryo nang patay na yung yung ang tawag dito, yung mga nakapirma, 'di ba? So si Lazarus daw, tinawag niya yung Lazarus, dapat tinawag mo yun Jesus. Kasi binuhay si Lazaro. Okay? So, kaya lang hindi yun yung point dun. Hindi naman yung kung si Lazaro ba o si Jesus yung bumuhay. Bumuhay ng patay. Ang point dun, yung pamamahiya. Kasi una tama na siya eh. Okay? Nagets na natin yung point. Mali yung ginawa niya. Tama mo na yung gagawin niya. No need na yung para kailangan bang pahiyain din? Or para saan yun? Is it necessary na pahiyain pa yung tao? 'Di ba? Kasi alam mo na yung mali na ginawa, corner na siya. 'Di ba? Kung may isasampang kaso doon, sasampahan ng kaso. Pero tandaan nyo, karamihan na nagnonotaryo nga minsan hindi nga nakikita yung abogado. Lalo na sa mga LTO. Punta kayong LTO, panotaryo kayo. Pagbalik nyo may notaryo. Wala abogado, di ba? Yung mga nasa tabi ng mga city hall. Kung gusto niyo talaga magigpit, check nyo yun. Balikan na natin yung topic. So, pagdating sa pamamahiya, ito yung content na pinatatamaan ni Raffy Tulfo yung sarili niya. Okay, tuloy. Planong nag-post ng video,
sikat na siya doon at maganda yon. Parang nagpa-prank siya. Pero hindi. It's a very bad prank kung yun ang gusto niya. Oh, it's a very, very bad joke. It's a very, very bad joke, ha? Ngayon, ito, siyempre talagang mali yung ginawa ng gago. Mali yung ginawa ng gago. Kasi kung ako naman din yung magulang nung bata, ay putang ina. Ang ina talaga. Magtago ka na lang. Kahit saan ka pa magtago. 'Di ba? Kahit bumalik ka pa sa loob ng kepyas na nanay mo, buwa ka ng ina ka. Yari ka. Tuloy. Basin. O joke. Napakasakit nun. Okay, lalo pa. Ayan na, dalawa na yung bumalik kay ano ha. Yung bad joke. Tsaka yung pamamahiya. Ayan, yun yung content ni Idol. Sorry naman content mo yan para sa yung content na yan. Tuloy. Meron tayong video bago natin kausapin si Nanay Idol Rafi at mga kapatid, panoorin niyo po. Ice cream. Forward na natin ha, para yan. Pwede naman. Nay? Nay, magandang hapon. Magandang hapon po, Idol Rafi. Nung nakita ko nga po yung video, kausap niyo na po? Okay. Okay, nagre-reklamo. Meron siyang kasamang anak din niya, hindi ko kakilala yon. Hindi po namin sila personal na kilala. Nakasabay lang po namin sila sa playground. Private playground po. Hindi nila kilala. Bigyan ko na lang kayo ng konteksto. May tindahan tong sila ating, kilala din nila yung lalaki, hindi daw nag-effort. Pero sabi ng lalaki, nag-effort sila through text. Kaya lang hindi na sila makalabas kasi nabubuli na rin sila. O yan ang napapala ng mga post ng post. 'Di ba na ano, ng ang tawag dito, libelous sa kapwa. Ayan, 'di ba? Manganganib ka talaga. Ako po habang Diyos ko, pagka lumabas ako, yari na, hindi. Yariin natin kaagad, makikipagsabayan tayo. Okay, balik tayo dito. Yung binabayaran per hour. Okay, alright. Ito po, Naya, si Nico Meneses. Ito yung nag-post ng video. Opo, siya po yan, Sir Rafi. Okay. Sige, kausapin natin si Nico Meneses. Nico, magandang hapon. Ay, magandang hapon po, Sir Rafi. Okay, sa kabilang linya po, yung nanay po ng bata na napahiya po at pinost niyo pa po sa social media. Sige. Forward na natin kay Atty. Libayan. Nakuha na natin yung konteksto sa kabila. Nagpa-Rafi Tulfo pa rin siya. Bukod dito sa ginawa niya ditong pag-post sa sarili niya, alam na niya yung dapat niyang gagawin Kasi dapat diretso na siya cybercrime. Kasi kwento na niya dito Hindi ko alam kung bakit kailangan pa niya pumunta sa RTIA. Pumunta ba siya kasi tinag siya RTIA kaya tinawagan siya. Kaya siya kailangan nandun kasi viral. Tignan natin. Kasi dito dapat alam na niya yung gagawin niyo. Pakinggan muna natin siya. Yung sa nagva-viral na video. Dito po ako para magsabi sa inyo na hindi po ako naapektuhan personally. Hindi daw siya naapektuhan personally. Kasi may pinagdaanan na siya na matitindi nung kabataan niya. Pero ang kawawa doon yung bata. 'Di ba? Ngayon dahil lumabas ka diyan, kilala ka na. 'Di ba? Kilala ka na. Pumunta ka dito, same issue. Sa tingin mo kahit i-blur yung mukha mo, sa tingin mo kahit alias nanay ka, hindi ka makikilala at hindi alam na yung anak mo ay yung pa rin. Tuloy. Ng mga comment kung ako ba ay masama o mabuting magulang. Yun kasi ang nagiging implication doon, di ba? Kaya nga yun din ang pwedeng maging dahilan tungkol sa pagpa-file ng kaso ng cyber libel. Ito, ang tanong diyan, bakit makakasuhan itong bakit pwedeng magkaso itong si De Castro Adi na ito? Bakit pwede siyang magkaso? No? Hindi naman binanggit yung pangalan niya doon. Di ba? Sige nga, alam niyo ba yung tanong? Bakit pwede siyang magkaso? Hindi naman pangalan niya doon. Wala nga siya doon sa video Kasi yung anak niya yun Anak niya yun, lumabas yung mukha publicly. So, pwede siya. 'Di ba? Tuloy. In behalf dun sa anak niya, dahil yung anak niya yun kahit sinong magulang, 'di ba, pwede niya i-demanda yung yung gumawa na yun sa anak niya. Kasi hindi naman makakapag-demanda yung bata. So, ang magdidemanda yung magulang. Di ba? Wala nga siya dun sa video Bakit clinic-claim niya? At ang nabully yung anak niya. Kaya, syempre, sabi ko nga, 'di ba, kung
sa anak ko ginawa yon, magtago na lang sila. Naku, Diyos ko, Lord God. Tuloy. Ni-claim niya. Wala naman siya sa video. Di ba? Tignan nyo. Bakit siya lang ba yung magulang na nasasabi? Ay pala, tinanggal pala. Di mo madidinay. Kinakahiya. Oh, tignan nyo. That's the result. Wala naman siya doon. Ano pala ang nangyari? At maiisip niyo na wala kaming ginawa bilang magulang. See? Yun ang malaking problema kasi dyan. If you use children, that's the... Okay. Okay. Game. So, eto na. So, lumabas yung video na to before pa magpa-wanted sa radyo yung tao. Kasi dahil dito sa video nito, kaya siguro natag yung Raffy Tulfo in action, di ba? Lumabas dito eh. Pero, ang point dito, pinablik mo yung mukha mo, makikilala kayo lalo. Diba? Makikilala kayo, dito nakilala ka na eh. Kilala yung pangalan mo, kilala ka. Pagkatapos, pagdating nyo sa wanted sa radyo, naka-blur ka, sa tingin mo matutuldukan doon yung dapat katuldukan na ikina-exploit ng anak mo? Hindi. Kasi kahit naka-blur ka ron, hanggang mas maraming nakakapanood, paglaki ng anak mo, sasabihin, ako yun. Kahit nakatakip yung mukha ng nanay mo, nanay ko yun. Bakit? Andun sa video pa rin kahit naka-blur, yun yung nangyari sa akin nung bata ako. Viral na, hindi na mawawala yan. Hindi na may erase yan. So, maapektuhan ba yung bata hanggang paglaki? Oo naman. Diba? Very bad. Unless may magaling kang anong tawag doon? Doctor of Psychiatrist. Psychiatrist. Diba? Kung meron kang psychiatrist na magaling, hanggang pag yung development ng bata, kaya niya na ma-overcome yung ganong exploitation sa kanya, di bahala kayo. Diba? Pero, wala. Kitang-kita na dito sa video na to kung sino to. Kaya ba't nagpa-wanted sa radyo? Diba dun mo makikita kailangan ba yung gawin para sa ayuda din? O sa o makaganti sa lalaki? Kasi at the end of the day, pagdating dito naman sa dulo, magdidemandahan pa rin sila eh. May abogado tong lalaki, may abogado yung, bibigyan ng abogado yung babae. So, sa korte pa rin sila magkikita. Diba? Pero mas mabigat yung kaso ng lalaki kasi cyber libel. Sa bata. Diba? Mas mabigat yung ginawa niya. Yun. Nung umeri tong babae, doon, nakita na siya, siya yung nag-public sa sarili niya para makilala siya at saka yung pamilya niya. So, sa tingin nyo, hindi pa makikilala yung anak niya dyan? Diba? So, ingat-ingat din talaga minsan sa mga pinopost. Kaya minsan, pagka nakainom ka per silapida, huwag kang basta-basta nagko-content, tapos magde-delete or magpa-private ka, di ba? Kasi mukha ka palang tanga. So, yung take ko dito, mga kalapida, di ba? Parang yung babae, pinahamak din niya lalo yung anak niya. Kasi dinugtungan niya ng panghabang buhay na pagpapaalala sa anak niya. Etong nangyaring pamamahiya na ginawa. Okay? So, comment kayo dito, mga kalapida. Subscribe kayo. Paki-like po. Isang like lang, masaya na ako. Bawat isang manonood ha. Hindi ko sinabing isang like lang lahat para sa lahat. Bawat manonood, isang like. Masaya na ako dun. So, mga kalapida, ano masasabi nyo uli? Comment down below. Subscribe and stop recording.